Ako'y nananawagan kay Senator Trillanes, no? Ang aking sinabi sa aking live ay aking opinion yon. Tunay na nagpapahayag ng tunay na damdamin. Pero ang iba, sa 100 mo makausap, ayaw nila magsalita dahil baka magorgor daw sila. Sa totoo lang, ganun yung dinadahilan na. Pero yung iba, tumatayo sa sarili nilang panindigan na talagang sinabi nila diretsuhan, matapang. Lalo na yung mga Muslim na mga babae, matatapang sila. Ang sagot ko doon sa kanila, ito yung inyong karapatan na sa Bill of Rights. Mayroon tayong kalayaan na sa freedom of expression at saka freedom of assembly. Sa totoo lang mga kababayan, wag lang nila kitilin yung karapatan ng tao magpahayag ng kanilang dinanaing, no. Doon sa unang survey natin, makikita mo, hinahambing natin yung panahon ni Duterte at saka ngayon panahon ni PBM. Anong majority sigaw nila? Kahit yung mga BBM vloggers na yun, nagkandak din sila ng survey. Nakikita doon yung sigaw ng taong bayan, mga kababayan natin na sila ay nasasaktan na sa mataas na bilihin. Ay grabe mga kababayan. Magising na tayo mga kababayan at magkaisa tayo. Sir, excuse me, nabanggit mo yung pagmahalan ho ng mga bilihin. Oo. Gayong sinabi po, kailan lamang, siguro mga 4 days ago, sinabi po ni Atty. Larry Gadon Oo. na ang kahirapan daw umano sa bansa natin ay haka lamang. Kanya yun, opinion niya yun. Pero ang opinion ng taong bayan na sa laylayan, no, nakita ko nga kagabi, in-interview sa GMA, no, Binatigos, ay sa ABS-CBN, yung teleradyo. Anong sinasabi mo haka-haka? Ay ang realidad na sa laylayan, bumaba ka sa opisina mo, magsorbi ka, Attorney Gadon, pa yung mga tao nyo, pasorbihin nyo. O mag-rely kayo dun sa kanang survey ng Philippine Charity Statistics at Philippine Statistics Office. Sila ang tunay na nakakaalam ko ilang percent ang mahihirap nating kababayan. Bakit sinasabi ng government agency na sinabi ng Malacanang na nababawasan na daw yung poverty level? Pero sa totoo lang, ang binibigay ng gobyerno natin na ayuda ay band-aid solution lang yan mga kababayan natin. Naintindihan nyo yung band-aid solution, pangsamantala lang. Bibigyan ka ng kapiranggot, isang supot na kung ano-ano mga laman noon. Tapos pagdating doon, ay hindi pa abutin ng 1 linggo, ubos na yan. Sa totoo lang mga mahal natin kababayan, no? Wag tayong Hindi na daw attorney, huwag na daw tawagin attorney. Hindi na siya attorney pala. disband na pala. Okay. Larry Gadon na lang daw. Oo. Gadon. Sige. Sabi ni Secretary Gadon na sayang pa naman yung kanyang posisyon, no? Yung kanyang secretary o maganda, poverty alleviation. Yun ang kanyang tapos ang kanyang sinasabi ay parang niluloko niya yung taong bayan, haka-haka. Mayroon bang haka-haka ng kahirapan sa ngayon, mga nating kababayan? Sabi ko nga, maglakad yan siya sa Mabini area. At saka sa may dalawang street dyan na pag sa gabi, yung sidewalk, punong-puno ng tao, anak, sakali natutulog. Yan ba ang poverty level, haka-haka? Sa to mga kababayan natin, mga viewers natin, no? Matiyag tayo, mag-survey tayo. Dapat ang local government unit, dapat ang first na makialam dyan. Sila kasi yung one. Tapos i-coordinate sa national government. Sa totoo lang talaga, sa ngayon, nag-interview ako dyan, no? Bakit kayo nasa kalsada nakapera? Sabi nila, sa taas ng bilihin, tumaas ng rental ng bahay, wala na silang pambayad. Kaya doon na lang sila sa bangkita, yung ipambayad nila sa renta, pambili na lang nila ng pagkain, which is na tama, pero sila hindi safe yung mga anak nila. Ano pong nyo, masasabi nyo kay Trillanes na kasama kayo sa mga gusto niyang patahimikin? Ako'y nananawagan kay Senator Trillanes, no? Ang aking sinabi sa aking live ay aking opinion yon.
base sa aking nalalaman. Kaya Kayo po ba ay hingi ng tulong kay Attorney Harry Roque? Kasi talagang yan, hingi ako expert ng, talaga yan dyan sa hingi ako ng tulong kay Secretary. Ano pong niya, magsabi kay Attorney Harry Roque kapag makabot sa kanya itong mga live? Secretary, Attorney Harry Roque, nung hingi ko ng tulong kasi wala naman akong kakayanan bilang maliit na vlogger, no? Ano po ba ang page ninyo? Ang inyong channel? Ang channel kay Trupang OFW channel. Ang OFW. At saka yung page ko, gano'n din po. Makikita nyo doon sa ating mga live. Kung may sinabi ba kung minura siya, wala. Pag alam ko, Inigipit po ba kayo sa palagay ninyo? inigpit talaga kasi gusto nila akong palipatin sa kanila. May mga emisary silang sinasabi sa akin live. Maliit naman yung views mo sa mga DDS, lumipat ka na lang kay BBM, nadami pa yung ay hindi, sabi ko kung saan ko namulat bilang vlogger kasi dati independent vlogger ako, ayaw ko din sa politics, hindi ako nakapasok sa politiko kasi bilang political science graduate, parang na-realize ko noong nag-aaral ako yung mga panahon ng mga debate at saka ay ganun pa man talagang nasasanay naman tayo sa mga panang politics. Pero nung panahon kasi ni Tatay Digong, ang politics ay parang expression na lang yan. Pero ngayon, ginagawa nilang personalan na. Oo. Ang matatawa masasabi ko kay dating Senador Trillanes, that is my freedom of expression. Opinion ko yun eh. Sa kaalaman ko kung ano kayong senador dati, hinahangaan ko kayo. Pero nung lumao na, parang nawala na akong kwan kasi kung gaano yung sinay dati. Hindi naman kayo nag-file ng kaso sa kanya sa impeachment. Bakit ako ngayon sisiraan nyo tapos papailan niya akong kaso sa internet? Ang sabi po ng mga viewers, akala nila pera ang katapat ninyo. Wala akong pera. Kahit kuwan bilang OFW, paano ako bibigyan ng pera? Bagal na bibigay ng pera dito sa DDS. Eh grabe. Kasi ito ay volunteer namin na servisyo. Kasi mas maganda dito, masarap kausap dito ay totoong tao. Hindi kami nagpa-plastikan. Correct. Yung mga kababayan natin na viewers, nananawagan ako kay Sir Attorney Harry Roque, baka matulungan niya ako dito sa Paparating po natin yan. ipinail nilang kaso sa akin na cyber libel. Kasi pag nalaman ko mga kapatid, pagalitan ako. Kasi sinabi ko na noon, lumayo ka na dyan, huwag kang umurma-purma. Eh grabe. Ako pag ako kasi naging emotional ako yung sinasabi ko, pawang totoo galing sa puso. Hindi ako plastic na tao. Okay lang po yan. Papaabot po natin yan kay Attorney Harry Roque. Alam ko si Attorney Harry Roque expert dito sa mga ganitong usapin. Kasi ako isa siyang international. Oh, tsaka sa live well talagang po niya, Live well. magaling talaga siya niyan. Ayun nga. Tapos may binigay na nga sila ng mga article doon sa ating Nakatanggap na po ba kayo ng copy ng complaint? Wala pa wala naman. pa. Puro mga panalakot. Kasi araw-araw talaga nagla-live ako sa Manila Bay. Tinatalakay ko yung mga usapin sa gobyerno, yung mga pang-aapil sa ating mga kababayan. Ayan po mga mahal natin mga viewers. Sana supportahan natin yung laban ng mga vlogger no, na hindi dapat patahin. Opo, iisa-isahin na daw kayong gurgurin. Ngayon nga, gorgorin kami. Ay grabe. Paano na nila kami gorgorin? Wala naman kaming binabiolate na batas. Kasi hindi gorgorin kami kasi hindi nila kakampi. Nasaan ang hostisya? Nasaan yung ating Bill of Rights dito sa karapatan? Hindi naman dapat.